Good morning, Kuya! Hello mga kasambahay. Ako po si Boyet. Ako naman si Maris. Ngayon ay didiscuss po namin kung paano po kami nagsimula ng cleaning business dito sa New Zealand. At ano po ang mga paraan upang masustain ang ganitong business. At syempre, sa ganitong paraan ay makakuha ng idea ang ating mga kasambahay na gustong magsimula ng kanilang sariling business. Tara na, samahan niyo po kami at pag-usapan po natin kung paano po kumita sa ganitong negosyo. Dito lang po sa Bread and Butter! Simula po ang aming cleaning business nung ang aking po mga manugang ay nagkaroon po sila ng part-time job doon sa isang franchisee. Ngayon po, ito ay nagkaroon po ako ng idea noon na sabi ko, ba maganda yung business na yun Parang madaling gawin, dagdagan lang ng konting effort. At syempre po, hindi ko naman po kakayanin na ako lang po yung magtrabaho dito. Kaya that time, kinausap ko po yung aking pamilya. Opo, nung time na yon, kinausap niya po kami at syempre po, di naman niya kakayanin mag-isa. So kaya yung time na yon, sinuportahan po namin siya. At nakita ko rin po yung idea ng business. Dito sa New Zealand, very busy po yung mga tao. At saka old na po sila, old population. Kaya sabi ko, maganda yung idea. Bilang sa research ko po, nakita ko po yung Johnny King. Sa ating ko, siya po yung makakatulong po sa amin. Lumapit na po ako sa Johnny King para po simulan po yung business. Ang sabi lang po nila sa akin ay magpa-register po ako ng business name and then mag-submit ng mga requirements. At ang requirements naman po ay hindi man po kailangan na marami agad na tao. Isa o dalawa, pwede na po yung simulan. At nung time pong yun, pumirma po kami ng contract. At siyempre po, nagbayad tayo ng franchise fee na 25,000 New Zealand dollars. At include na po doon ang ating mga cleaning equipment. At syempre po, hindi man po tayo pwede magsimula agad nang hindi po tayo nag-undergo ng 2 days training. At syempre po, after naman po ng training natin, pwede na po tayo magsimulang mag-operate. Bago po kami mag-start ng aming operation, ay ito po yung aming nahanda. Una po, kinakausap po namin yung aming staff para po sa roster for the whole month. Pangalawa po, syempre po, kailangan yung malinis at maayos na uniform. At ganoon din po, in-ensure po namin na ang aming equipment at saka mga chemicals ay naka-ready para wala po kami makalimutan. At once na nasa site naman po kami, naglalagin po kami doon sa Health and Safety app para malaman po ng Johnny King na kami po ay nasa site na. At habang nasa site na po kami at naglilinis na po kami doon, in-ensure po namin yung high quality ng cleaning po para po less complaint. Yung sample po ng mga complaints ay yung naiwanan po na yung rubbish bin ay ma-empty at linisin po ang maayos yung table. At ito pong ating mga complaint na to ay nagiging challenge po namin para lalo pong ma-improve ang aming services. Sa business, wag po agad tayong mag-expect ng malaking kita. Oo nga, Boyet. Kaya kinakailangan ang dedication at commitment. Sa case po namin, nakita po namin ang profit 6 to 7 months. Dahil po doon, nakapag-provide po kami ng car service sa cleaning, natagdagin po ang aming staff, at ganoon din po ang aming clients. Kaya, ang tips namin sa mga gusto mag-start ng business, una, huwag tayo mag-focus sa kita agad. Pangalawa, establish po natin ang good client and staff relationship, willingness to learn, follow instructions, at higit po sa lahat po natin gagawin ay gawin po natin siyang masaya. Sana nakapagbigay kami ng business idea sa inyong mga kasambahay. At syempre, lagi po natin tatandaan sa pagninegosyo, kapag masipag at matiyaga, may pagpapala!